Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Renato Bagani at ngayon po tatalakayin natin ang mahalagang paksa ng pagpapalakas ng ating bato, kidney, sa pamamagitan ng mga gulay na madalas nating balewalain. Sa loob ng 35 taon ko po sa propesyon, marami na akong nakasalamuha na nahihirapan dahil sa mahina o may problema sa bato. Ang ilan po sa kanila ay nagsasabing gabi-gabi ay kailangan nilang bumangon ng 3 o 4 na beses para umihi. Pagkagising sa umaga, pakiramdam nila ay mabigat ang katawan, maga ang mukha at paa, at wala silang lakas buong maghapon. Mayroon din pong naiiyak na nagsasabing, nagbabawas na ako sa alat, sa red meat, umiinom ng gamot, gumagamit ng bawang at kalamansi araw-araw. Pero patuloy pa rin ang pagtaas ng creatinine level ko. Sabi ng doktor, maghanda na ako para sa dialysis. Ang mga kwentong ito ay nagpapakita ng labis na pagod, pag-aalala, at kawalan ng pag-asa na dinaranas ng marami nating kababayan. Ang mahinang bato ay hindi lang usapin ng katawan. Ito ay patuloy na bumabagabag sa isipan. Pag-aalala sa bawat check-up, pag-aalala sa bawat numero ng creatinine, at pag-aalala sa mahabang gabi ng puyat dahil sa madalas na pag-ihi. Ito ay nakakapagod at nakakabahala. Ngunit huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Sa maraming kaso na aking nasaksihan, ang ating katawan ay may kakayahan pang magpagaling kung tutulungan natin ito ng tama, lalo na sa pamamagitan ng pagkain. Mayroon pong mga individual na nagkaroon ng normal na creatinine level, nabawasan ang pag-ihi sa gabi, at nakatulog ng mahimbing sa pamamagitan lamang ng pagbabago sa kanilang dieta at pagdaragdag sa pang-araw-araw na pagkain ng ilang uri ng gulay na napakapamilyar. Ang mga gulay na ito ay madalas na makikita sa palengke araw-araw, ngunit madalas nating balewalain sa loob ng maraming taon. Maaaring simple lang itong pakinggan, ngunit ang mahalaga rito ay ang mga gulay na ito ay nireserba at kinilala ng mga espesyalista sa nephrology sa Japan at Europe dahil sa kanilang kakayahan na tumulong sa pagsasala ng dugo, pagbabawas ng pamamaga ng glomeruli, at pagbibigay ng natural na pahinga sa bato na may kahusayan na mas mataas kaysa sa paggamit lamang ng bawang o kalamansi. Kung ang bawang at kalamansi ay pangunahing tumutulong sa banayad na antioxidant, ang mga gulay na ito ay mas malalim ang epekto, direkta sa mekanismo na kailangan ng bato at inilarawan pa ng tumutulong sa pagsasala ng bato ng daan-daang beses na mas malakas kung gagamitin ng tama. Sa video na ito, ibabahagi ko po sa inyo ang 3 uri ng gulay na itinuturing na natural na panlinis ng bato na nakakatulong sa pagbabawas ng pasanin sa bato, pagpapababa ng creatinine, at pagpapabuti ng tulog ng ligtas at banayad sa bahay. Ngunit mas mahalaga, tatalakayin ko po ng malinaw kung bakit sila epektibo, paano sila gagamitin ng tama, sino ang dapat gumamit, at sino ang dapat mag-ingat upang hindi po tayo malagay sa sitwasyon na maganda ang narinig ngunit mali ang paggamit. Lalo na, ang gulay na pangatlo ang pinakamalakas, ngunit ito rin ang madalas na hindi napapansin ng marami. At huwag po nating kalimutan na panoorin ang buong video upang hindi po natin makaligtaan ang pinakamahalagang bahagi. Naniniwala po ako na kung patuloy po nating susundin ito, pagkalipas lamang ng ilang linggo, magsisimula ng magbigay ng senyales ang inyong katawan. Mababawasan ang pag-ihi sa gabi, gaganda ang pakiramdam, magiging mas sariwa ang balat, at mas magiging payapa ang isipan. Ngayon po, inaanyayahan ko po kayong samahan ako sa bawat bahagi ng programang ito upang lubos na maunawaan kung bakit tumataas ang creatinine at paano, sa pamamagitan lamang ng simpleng gulay na ginagamit ng tama at sa tamang oras, matutulungan natin ang ating bato na muling bumalik sa natural, banayad, at matibay na paraan. Mga minamahal kong kababayan, ang creatinine ay hindi naman po nakakatakot na lason gaya ng iniisip ng marami sa atin. Ito po ay isang produkto na natural na nalilikha araw-araw kapag nagkikilos ang ating mga kalamnan, kahit pa naglalakad lamang sa bahay,
gumagawa ng maliliit na gawain o umiikot sa pagtulog. Sa isang malusog na tao, tahimik na sinasala ng bato ang labis na creatinine na ito mula sa dugo at inilalabas sa ihi. Ngunit kapag humina ang function ng bato sa pagsasala, humina ang daloy ng dugo na nagpapakain sa bato at namamaga o nasisira ang filter, hindi na ganap na nailalabas ang creatinine at unti-unting naiipon sa dugo. Sa puntong iyon, nagsisimula ng magbigay ng senyales ang katawan sa pamamagitan ng mga pamilyar na sintomas tulad ng matagal na pagkapagod, madilim na balat, bahagyang pamamaga ng paa at kamay, madalas na pag-ihi sa gabi, at lalong hindi mahimbing na pagtulog. Madalas kong ihambing ang bato sa isang sistema ng filter ng tubig sa bahay. Kapag malinis pa ang filter, malinaw at tuloy-tuloy ang daloy ng tubig. Ngunit kung ang filter ay barado sa loob ng maraming taon at hindi nalilinis ng tama, hihina ang daloy ng tubig, magiging mas putik at minsan ay magbara. Ang inyong katawan ay ganoon din. Kapag sobra ang trabaho ng bato, ang mga dumi ay hindi lamang naiipon sa dugo, kundi nakakaapekto rin sa atay, puso, blood pressure, at buong sistema ng sirkulasyon na nagiging sanhi ng pakiramdam na laging mabigat at pagod ng walang malinaw na dahilan. Ang nakakalungkot ay sa maraming matatanda, mayroong mga ugali na tila napakapangkaraniwan, ngunit tahimik na nagpapahina sa function ng bato araw-araw. Ang unang ugali ay ang pag-inom ng napakaliit na tubig. Marami sa inyo, dahil sa takot na umihi sa gabi, ay naglilimita sa pag-inom ng tubig sa buong araw, umiinom lamang ng ilang sipsip kapag uhaw. Kapag kulang ang tubig sa katawan, lumalapot ang dugo at walang sapat na daloy upang mailabas ang mga dumi. Ang bato sa panahong ito ay kailangang magtrabaho sa isang tuyong kondisyon tulad ng isang filter machine na pinipilit na tumakbo ng walang sapat na tubig, mabilis itong nasisira. Ang pangalawang ugali ay ang matagal na pagkain ng maaalat. Ang mga pamilyar na pagkain tulad ng inasinan na gulay, tuyong isda, maalat na sarsa, at maalat na sabaw ay nagiging sanhi ng pagpapanatili ng tubig ng katawan upang neutralisahin ang labis na asin. Sa panahong iyon, napipilitan ang bato na bilisan ang pagsasala upang mapanatili ang balanse. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na sa loob lamang ng isang panahon ng pagkain ng maaalat, maaaring humina ng malinaw ang kakayahan ng bato sa pagsasala at ang panganib ay ang paghina na iyon ay nangyayari ng napakatahimik. Ang pangatlong ugali na napakapangkaraniwan din ay ang labis na paggamit ng pain relievers, cold medicines, at anti-inflammatory drugs. Bawat gamot ay kailangang dumaan sa atay at bato upang ma-metabolize. Kapag paulit-ulit itong ginagamit, lalo na sa matatanda, ang filter ng bato ay tila unti-unting nasisira. Marami na akong nakasalamuha na dahil lamang sa bahagyang pananakit ng buto at kasukasuan at matagal na pag-inom ng gamot, tumaas ang creatinine level nila ng mas mabilis kaysa sa mga taong may malubhang sakit. Bukod pa rito, mayroon ding isang napakahalagang salik na madalas na nakakalimutan at iyon ay ang stress at matagal na kakulangan sa tulog. Ang bato ay isang organ na napakasensitibo sa stress hormones. Kapag tayo ay nag-aalala at hindi nakakatulog, ang katawan ay naglalabas ng maraming cortisol na nagpapaliit sa mga daluyan ng dugo na nagpapakain sa bato na nagpapabagal sa proseso ng pagsasala. Kaya, minsan, sa pamamagitan lamang ng mas malalim na pagtulog at mas kaunting stress sa isip, ang bato ay nakakapagpahinga at nakakabawi ng halos kalahati. Kung titingnan natin ang mga Hapones, makikita natin ang isang pamumuhay na napakagandang gayahin. Umiinom sila ng maligamgam na tubig sa buong araw, kumakain ng mas kaunting asin, inuuna ang mga berdeng gulay, nililimitahan ang red meat, at laging naglalaan ng oras araw-araw upang magpahinga ang katawan, huminga ng malalim, at pakalmahin ang isip. Ang ganitong disiplina ang nakakatulong sa marami sa kanila kahit sa edad na 70 o 80 na mapanatili ang stable na creatinine level. Hindi sila umaasa sa mamahaling gamot
kundi sa tamang ugali at paggalang sa kanilang sariling katawan. Ang magandang balita ay maaari nating gawin ang katulad nito. Kailangan lang nating ayusin ang ating pamumuhay at pagkain ng mas banayad, panatilihing payapa ang isipan, at dagdagan sa pang-araw-araw na pagkain ang mga gulay na may kakayahang suportahan ang natural na paglilinis ng bato, bawasan ang pamamaga, at muling pagpapakain sa mga filter cells. Ngayon, ibabahagi ko po sa inyo ang mga gulay na itinuturing na matalik na kaibigan ng bato na nakatulong sa marami na mabawasan ang creatinine, makatulog ng mahimbing, at maramdaman ang mas magaan na pakiramdam ng katawan nang hindi umaasa sa mga gamot. Bawat gulay ay may sariling papel. Mayroong tumutulong sa paglilinis ng mga daanan ng bato. Mayroong tahimik na nagpapagaling ng pamamaga. Mayroong nagpapakain sa daloy ng dugo. At mayroong tumutulong sa pagpapagaling ng mga filter na napagod sa paglipas ng panahon. Inaanyayahan ko po kayong sumama sa akin sa susunod na bahagi upang makilala ang unang kaibigan, ang tahimik na tagabantay ng sistema ng pagsasala ng dugo na nakakatulong sa paglilinis ng bato tuwing umaga sa natural at banayad na paraan. Gulay 1. Autuinia cordata, Diepka, naglilinis ng interstitial tissue, nagpapababa ng glomerular inflammation. Mga kababayan, pagdating sa mga gulay na sumusuporta sa bato, ang Diepka Autuinia cordata ay madalas na ang unang pangalan na nalilimutan. Hindi dahil sa ito ay walang halaga, kundi dahil sa ito ay napakapamilyar. Sobrang pamilyar na maraming Pilipino ang nag-iisip na ang Diepka ay isang uri lamang ng gulay na pangkain para lumamig o isang herbal na gamot para sa init sa katawan, ngunit iilan lamang ang nag-iisip na ang Diepka ay may malalim na koneksyon sa kalusugan ng bato, lalo na sa mga edad 50,000 pataas. Ayon sa tradisyonal na medisina ng Vietnam, ang Diepka ay may malamig na katangian, bahagyang maanghang na lasa, at nakakaapekto sa baga at pantog, na kilala sa kakayahang magpalabas ng init, mag-detox, magpaihi, at magpagaling ng pamamaga. Sa sinaunang panahon, ginamit na ng ating mga ninuno ang Diepka para linisin ang loob, ibig sabihin, linisin ang mga bara sa loob ng katawan nang walang matinding epekto o pagkawala ng enerhiya. Ayon naman sa modernong medisina, ang Diepka ay inuri bilang isang halaman na may mataas na bioactive properties, lalo na ang kakayahang maging anti-inflammatory at tumulong sa pag-regulate ng urinary system. Ang mahalaga ay ang dalawang pananaw na ito ay hindi magkasalungat kundi nagtutulungan ng malinaw. Sa komposisyon ng Diepka, mayroong dalawang pangunahing aktibong sangkap na lalo na gustong-gusto ng bato. Ang unang aktibong sangkap ay quercetin, isang flavonoid na malawakang nireserba dahil sa kakayahang magpababa ng pamamaga at maging isang malakas na antioxidant. Kapag ang quercetin ay direktang kumikilos sa interstitial tissue ng bato, ibig sabihin, ang tissue na nasa pagitan ng mga kidney tubules na madalas na tahimik na namamaga sa paglipas ng panahon dahil sa paulit-ulit na mild infection, maalat na pagkain, gamot, o edad. Kapag namamaga ang interstitial tissue, bumabagal ang daloy ng pagsasala sa bato, tumataas ang presyon, at nagsisimulang maipon ang creatinine. Tumutulong ang quercetin na pakalmahin ang inflammatory response na ito, kaya nababawasan ang pasanin sa buong sistema ng pagsasala. Ang pangalawang aktibong sangkap ay decanoyl acetaldehyde, isang compound na may natural na antibacterial properties ngunit napakabanayad. Tumutulong ang sangkap na ito na linisin ang urinary tract, nililimitahan ang pagdikit ng bakterya, isang salik na nagpapahirap sa bato na magtrabaho ng husto na madalas na hindi napapansin. Kapag mas malinis ang urinary tract, hindi na kailangang patuloy na labanan ng bato ang maliliit na inflammatory stimuli, kaya nagkakaroon ito ng mas maraming oras para magpahinga at magpagaling. Kaya naman, ang Diepka ay hindi isang gulay na mabilis ang epekto, kundi isang gulay na gumagana ng napakatahimik. Madalas kong ihambing ang Diepka sa isang tahimik na tagalinis para sa lugar sa pagitan ng mga kidney tubules.
Hindi nito pinapabilis ang bato ng biglaan. Hindi nito pinipilit ang bato na magsala ng mas mabilis kaysa sa kinakailangan, kundi tumutulong ito sa paglilinis ng mga dumi at pamamaga na naipon sa loob ng mahabang panahon upang mas madali at tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ng bato. Naaalala ko pa ang kaso ng isang Ginoo na 67 taong gulang mula sa Laguna na minsan kong sinamahan. Nang siya ay dumating para sa konsultasyon, ang creatinine level niya ay 1.42 milligrams DL. Sinabi niya sa akin na siya ay naging napakaingat sa kanyang dieta, kumain ng mas kaunting asin, uminom ng gamot, gumamit ng kalamansi at honey tuwing gabi, at kumain ng bawang ilang beses sa isang linggo. Ngunit patuloy siyang napapagod, mabigat ang pakiramdam sa paa, madilaw ang ihi, at hindi mahimbing ang pagtulog dahil sa madalas na pag-ihi sa gabi. Ang pinakakinababahala niya ay ang pakiramdam na unti-unting bumibigat ang kanyang katawan nang hindi niya alam kung bakit. Matapos suriin ang kanyang buong lifestyle, tinuruan ko siyang magdagdag ng diepka sa kanyang tanghalian na may katamtamang dami at hindi komplikado. Araw-araw, uminom lamang siya ng halos 150,200 milliliters ng nilabnaw na diepka juice o kumain ng 20,030 gramo ng sariwang dahon sa tanghalian. Binigyang diin ko sa kanya na hindi kailangan ng matapang na inumin, hindi kailangan ng marami, at huwag na huwag itong inumin kapag gutom. Ginawa niya ito ng tama, kasama ang sapat na pag-inom ng maligamgam na tubig at pagbabawas ng asin sa pagkain. Pagkalipas ng 6 na linggo, nang muling suriin, bumaba ang creatinine level niya sa 1.19 mg DL. Sinabi niya sa akin na malinaw na mas magaan ang kanyang pakiramdam, nabawasan ang pamamaga ng paa, mas maputla ang ihi, at mas malalim ang kanyang tulog kaysa dati. Ang paggamit ng diepka ay pinaka-epektibo kung gagamitin sa tamang dami at sa tamang oras. Sa karamihan ng mga kaso, humigit kumulang 150,200 milliliters ng nilabnaw na diepka juice o 20,030 gramo ng sariwang dahon sa tanghalian ay sapat na. Hindi dapat gumamit ng diepka sa umaga kapag walang laman ang tiyan dahil ang malamig na katangian nito ay maaaring maging sanhi ng pagkirot ng tiyan, lalo na sa mga sensitibong tiyan. Hindi rin dapat uminom ng diepka na masyadong matapang o uminom ng paulit-ulit sa isang araw dahil maaaring magdulot ito ng labis na pag-ihi na nagiging sanhi ng pagkapagod ng katawan. Nais ko ring tandaan na bagaman ligtas ang diepka, hindi ito pareho para sa lahat. Ang mga may mahinang spleen at tiyan o may problema sa pagtatae at bituka ay dapat bawasan ang dosis at unahin ang lutong diepka kaysa sa hilaw. Ang mga may matagal na pananakit ng tiyan o mababang blood pressure ay hindi rin dapat gumamit ng mataas na dosis. Sa mga kasong ito, sapat na ang napakaliit na dami at subaybayan ang reaksyon ng katawan. Sa madaling salita, ang diepka ay hindi isang gulay na nagbibigay ng agarang resulta, kundi isang gulay para sa mga gustong magpagaling ang bato sa matibay na paraan. Tahimik itong gumagana, naglilinis ng pamamaga, at tahimik na tumutulong sa interstitial tissue ng bato na muling maging malaya. Kapag malinis na ang pundasyong ito, ang mga susunod na hakbang ay magiging mas epektibo. At iyan ang dahilan kung bakit, sa paglalakbay sa pangangalaga ng bato, ang diepka ay laging inilalagay sa unang posisyon, ang tahimik na tagabantay na nagbubukas ng daan para sa magaan na pakiramdam ng bato araw-araw. Kung nakakaramdam ka ng madalas na pag-ihi sa gabi, mabigat na pakiramdam, at pagkapagod ng walang malinaw na dahilan, tandaan ang diepka bilang isang matalik na kaibigan. At ngayon, sasamahan ko po kayo sa gulay na pangalawa, ang gulay na may tungkuling magpakain sa daloy ng dugo patungo sa bato, isang mahalagang salik para sa tunay na paggaling ng bato mula sa loob. Gulay to celery, nagpapakain sa dugo ng bato, nagpapababa ng pasanin sa pagsasala. Mga kababayan, matapos nating talakayin ang diepka, ang gulay na tahimik na naglilinis ng pamamaga sa bato, nais kong maunawaan ninyo ang isang napakahalagang katotohanan na madalas na nakakalimutan ng marami
na matagal nang nag-aalaga ng bato. Iyon ay, hindi lang kailangan ng malinis na bato, kundi kailangan din ng sapat na dugo para mabuhay. Kung kulang ang dugo ng bato, gaano man karaming gulay na pang-detox at gamot na pampalamig ang gamitin, patuloy na hihina ang function ng pagsasala sa paglipas ng panahon. Sa mga kabataan, malusog pa ang sistema ng daluyan ng dugo at laging sagana ang daloy ng dugo patungo sa bato. Ngunit mula sa edad na 50 pataas, lalo na kung may kasamang alta presyon, arteriosclerosis, mataas na kolesterol o matagal na stress, ang maliliit na daluyan ng dugo na nagpapakain sa bato ay nagsisimulang lumiit at tumigas. Mas kaunti at mas mabagal ang daloy ng dugo patungo sa bato na nagdadala ng mas kaunting oxygen at nutrients. Sa panahong iyon, napipilitan ang bato na magsala sa ilalim ng kakulangan ng supply tulad ng isang pabrika na kailangang tumakbo kahit mahina ang kuryente at kulang ang tubig. Sa paglipas ng panahon, napapagod ang filter tissue at unti-unting tumataas ang creatinine nang hindi natin nalalaman. Kaya naman, maraming kaso kung saan kumakain ng maraming gulay at umiinom ng maraming tubig, ngunit bahagya lamang bumababa ang creatinine at pagkatapos ay humihinto. Ang dahilan ay hindi sa kakulangan ng gulay, kundi sa hindi sapat na daloy ng dugo patungo sa bato para makabawi ito. Ito ang mahalagang punto na madalas na hindi gaanong binabanggit sa maraming online content o binabanggit lamang ng mabilis. At iyan ang dahilan kung bakit lumitaw ang celery sa pangalawang posisyon sa paglalakbay na ito. Ang celery ay hindi isang malakas na gulay na pang-detox, kundi isang gulay na espesyal na gumaganap ng tungkuling magpakain sa mga daluyan ng dugo at bawasan ang presyon sa sistema ng pagsasala. Ayon sa modernong medisina, ang celery ay naglalaman ng maraming apigenin, isang flavonoid na may kakayahang magpalabas ng mga daluyan ng dugo, protektahan ang mga pader ng daluyan ng dugo, at bawasan ang inflammatory response sa mga microvessel. Tumutulong ang apigenin na gawing mas malambot at mas malaya ang maliliit na daluyan ng dugo, lalo na ang mga microvessel sa bato, kaya mas tuloy-tuloy at stable ang daloy ng dugo patungo sa bato araw-araw. Kapag bumuti ang daloy ng dugo patungo sa bato, bababa ang presyon sa pagsasala at hindi na kailangang pilitin ng bato ang sarili na magsala ng dugo sa ilalim ng kakulangan ng oxygen. Madalas kong sinasabi sa mga kababayan na ang bato ay tulad ng isang matandang manggagawa. Kung kulang sa pagkain at kailangang magtrabaho ng husto, sa lalong madaling panahon ay mawawalan ito ng lakas. Ngunit kung pakakainin ng tama, unti-unting babalik ang lakas sa pagtatrabaho. Minsan kong sinamahan ang isang Ginoo na 54 taong gulang mula sa Cebu na nagtatrabaho bilang warehouse manager na may mataas na stress at madalas na hindi nakakatulog. Siya ay may alta presyon sa loob ng maraming taon at regular na umiinom ng gamot, ngunit unti-unting tumataas ang creatinine. Ang huling pagsusuri ay 1.38 mg DL. Sinabi niya sa akin na uminom na siya ng iba't ibang uri ng pampalamig na inumin, mula sa dahon hanggang sa vegetable powder, ngunit patuloy siyang nakakaramdam ng mabigat na pakiramdam sa ulo at pagod pagkagising sa umaga. Nang suriin ko siya, napansin ko na ang kanyang blood pressure ay madalas na nagbabago-bago at may mga senyales ng mahinang blood flow sa bato. Tinuruan ko siyang magdagdag ng celery sa napakasimpleng paraan. Tuwing umaga, uminom ng humigit kumulang 60,120 ml ng nilabnaw na celery juice pagkatapos kumain ng almusal. Huwag inumin kapag gutom at huwag gawing masyadong matapang. Bukod pa rito, pinayuhan ko siyang bawasan ang asin at panatilihing stable ang oras ng pagtulog. Pagkalipas ng humigit kumulang 5 linggo, nang muling suriin, bumaba ang creatinine level niya sa 1.5 mg DL at mas stable ang kanyang blood pressure. Sinabi niya sa akin na malinaw na nabawasan ang mabigat na pakiramdam sa ulo sa umaga. Sinabi niya sa akin na ang pinakamalinaw na naramdaman niya ay hindi ang numero kundi ang pakiramdam na mas madali ang paghinga ng katawan
at hindi na ito kasing tigas tulad ng dati. Sa paggamit ng celery, hindi kailangan ng marami. Sa karamihan ng mga kaso, humigit kumulang 60,120 milliliters ng celery juice araw-araw ay sapat na. Ang pag-inom pagkatapos kumain ng almusal ay nakakatulong na maiwasan ang pagbaba ng blood pressure at nililimitahan ang pangangati ng tiyan. Ang mga may mababang blood pressure o nahihilo kapag tumatayo ay dapat bawasan ang dosis kahit na 40,060 milliliters lamang, subaybayan ang reaksyon ng katawan at pagkatapos ay unti-unting dagdagan kung angkop. Ang isang napakapangkaraniwang pagkakamali na nakikita ko sa maraming channel ay ang payo na gawing napakatapang ang celery juice at uminom ng isang malaking baso tuwing umaga. Ito ay lalong delikado sa mga matatanda. Ang celery ay may banayad na epekto sa pagpapababa ng blood pressure. Kung masyadong marami ang inumin o inumin kapag gutom, maaaring maging sanhi ito ng pagkahilo, matinding pagkapagod, at maging pagbaba ng lakas ng bato dahil sa kakulangan ng kinakailangang presyon sa pagsasala. Bukod pa rito, marami ang umiinom ng celery sa halip na tubig sa buong araw na hindi sinasadyang nakakagulo sa electrolyte balance at nagpapapagod sa katawan. Nais kong tandaan ninyo ang isang napakahalagang bagay. Ang celery ay hindi soft drinks kundi isang tool na sumusuporta sa pag-regulate ng daloy ng dugo. Kung gagamitin ng tama, mapapakain ang bato. Kung gagamitin ng mali, magiging dagdag na pasanin sa bato. Kaya, ang kaunti, regular, at sa tamang oras, ay nananatiling gintong prinsipyo. Madalas kong inuulit ang metapora na ito upang madali ninyong matandaan. Walang daloy ng dugo, kahit gaano pa kalinis ang bato, hindi ito gagana. Ang diepka ay tumutulong sa paglilinis sa loob, habang ang celery ay tumutulong sa pagdadala ng sariwang dugo upang pakainin ang bato araw-araw. Kapag ang dalawang salik na ito ay nagtutulungan ng tama, nabubuo ang pundasyon para sa paggaling ng bato. At ngayon, sasamahan ko po kayo sa gulay na pangatlo, ang gulay na may tungkuling bawasan ang pasanin sa pagsasala at suportahan ang balanse ng electrolyte, lalo na sa mga madalas umihi sa gabi, matinding pagkapagod, at hindi mahimbing na pagtulog. Gulay 3, water dropwort, raungo, isang malakas na kidney cleanser na pinagsasama-sama ng mga Hapones. Mga kababayan, pagdating sa mga gulay na direktang nakakaapekto sa mekanismo ng pagsasala ng bato, maraming nilalaman sa labas ang tumatalakay lamang sa pagpapalamig at pagpapahihi. Ngunit nais kong bigyan kayo ng mas malalim na pananaw kung saan hindi lang kailangan ng bato na magpalabas ng tubig, kundi kailangan din nitong linisin at pakalmahin mismo ang glomeruli. At sa antas na ito, ang Rauno water dropwort ay isang espesyal na pangalan na pinagkakainteresan at ginagamit pa nga ng maraming nutritional expert sa Japan sa kanilang natural na kidney support diets. Sa tradisyonal na medisina ng Pilipinas, ang raungo ay madalas na makikita sa sinigang o iba pang sabaw bilang isang pampabango na nakakatulong sa pagtunaw. Ngunit ayon sa tradisyonal na medisina ng Vietnam, ang raungo ay may malamig na katangian, bahagyang maanghang na lasa, nakakaapekto sa bato at pantog, na kilala sa kakayahang magpalabas ng basa-init, magpalabas ng bara, at magpaihi nang hindi nagdudulot ng pagkawala ng enerhiya. Ito ay isang napakahalagang punto dahil sa mga matatanda na may mahinang bato, hindi nila kayang tiisin ang napakalakas na epekto ng paglabas ng tubig. Sinuri na ng modernong medisina ang raungo at kinilala ang presensya ng flavonoids, polyphenols, at natural coumarins. Ang mga aktibong sangkap na ito ay may kakayahang magpababa ng microvascular inflammation, magpalambot ng mga pader ng daluyan ng dugo, at bawasan ang oxidative stress sa glomeruli. Sa madaling salita, tumutulong ang raungo na pakinisin ang ibabaw ng glomeruli kung saan kailangang dumaan ang daloy ng dugo araw-araw upang masala. Kapag ang ibabaw na ito ay namamaga, magaspang, o bahagyang kumikirot, babagal ang daloy ng pagsasala,
tataas ang presyon, at magsisimulang maipon ang creatinine. Hindi pinapabilis ng raungo ang pagsasala ng bato, kundi ginagawa nitong mas banayad ang proseso ng pagsasala. Madalas akong gumagamit ng metapora upang mas madali ninyong maunawaan. Ang raw noo ay tulad ng isang manggagawa na nagpapakinis ng ibabaw ng glomeruli. Hindi ito nagdaragdag ng lane ng maramihan. Hindi ito nagpapabilis ng daloy ng trapiko, kundi inaayos nito ang kalsada upang mas madaling dumaan ang mga sasakyan ng walang pagyanig. Ang pagiging banayad na ito ang pinakakailangan ng bato sa katandaan. Sa Japan, sa mga kidney support diets para sa mga nasa gitnang edad at matatanda, laging inuuna ang mga gulay na may epekto sa pagbabawas ng microvascular inflammation at pagprotekta sa glomeruli. Binibigyang pansin ang raungo dahil ito ay parehong pagkain at banayad na gamot na maaaring gamitin sa mahabang panahon nang hindi nagdudulot ng electrolyte imbalance. Maraming Hapones ang hindi gumagamit ng raw noo ng matapang, kundi niluluto ito ng malabnaw at ginagamit ng regular. Itinuturing itong bahagi ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay upang mapanatiling banayad ang sistema ng pagsasala. Sa clinical practice sa Pilipinas, marami na akong nakasalamuha na may tipikal na sintomas ng maagang pinsala sa pagsasala, may bula sa ihi na matagal mawala, matinding pagkapagod, mabigat na pakiramdam sa paa, ngunit hindi pa masyadong mataas ang creatinine. Kapag idinagdag ang raungo ng tama, maraming kaso ang nagpapakita na mas malinaw ang ihi, nabawasan ang bula, at unti-unting nabawasan ang mabigat na pakiramdam sa katawan sa umaga. Hindi ito himala kundi bunga ng pagiging banayad at malaya ng glomeruli. Sa paggamit ng rauno, hindi kailangan ng marami. Araw-araw, humigit kumulang 30,040 gramo lamang ng sariwang raungo ang kailangan, hugasan ng malinis, at pakuluan sa halos 1 litro ng tubig. Pakuluan lamang ng bahagya sa loob ng 50 minuto, huwag pakuluan ng matagal o hayaang matuyo ang tubig. Ang tubig na nakuha ay inumin ng 2,003 beses sa isang araw. Dapat itong inumin bago mag-6 p.m. upang maiwasan ang pag-ihi sa gabi. Maaring gamitin ang raungo ng 3,005 araw bawat linggo, hindi kinakailangan na tuloy-tuloy sa isang buwan. Nais kong bigyang pansin na huwag uminom ng rauno na masyadong matapang, huwag inumin sa halip na tubig, at huwag gamitin kapag gutom. Ang raungo ay pinakamahusay na gumagana kapag ginamit ng kaunti, regular, at sa tamang ritmo upang magkaroon ng oras ang bato na umangkop at gumaling. Ang mga may mababang blood pressure, payat o madalas na nilalamig ay dapat magsimula sa mas mababang dami, subaybayan ang reaksyon ng katawan at pagkatapos ay ayusin. Kung ikukumpara sa dalawang naunang uri, ang raungo ay mas banayad ngunit mas matibay. Hindi ito nagdudulot ng matinding pagpaihi, hindi nito pinapababa ang lakas ng bato, napakaangkop sa mga matatanda, sa mga madalas umihi sa gabi o madaling mapagod kapag gumagamit ng matatapang na pampalamig na inumin. Kung ang plantain ay isang direktang suntok, ang raungo ay isang estratehiya na unti-unting nagpapahina ng pamamaga, mabagal, ngunit sigurado. Nais kong tandaan ninyo ang isang bagay, ang paggaling ng bato ay hindi dahil sa mabilis na pagsasala kundi sa banayad na pagsasala. Tumutulong ang raungo na lumikha ng mga kondisyon upang ang bato ay makasala sa natural na ritmo ng katawan, nang hindi pinipilit ng walang shock, at iyan ang susi upang ang creatinine ay bumaba ng matibay, mabawasan ang pag-ihi sa gabi, at unti-unting bumalik ang mahimbing na pagtulog. Mga kababayan, hanggang dito, nais kong tingnan natin ang patas. Maraming tao, pagdating sa kidney support, ay agad na iniisip ang bawang at kalamansi. Hindi naman mali iyon. Ang bawang ay may antioxidant properties, at ang kalamansi ay tumutulong na gawing banayad ang acidic environment sa loob. Ngunit ang problema ay ang bawang at kalamansi ay kumikilos lamang sa isang napakanipis na bahagi ng proseso ng pagsasala, habang ang huminang bato ay isang multilayered na problema na tumatagal buong araw at gabi.
Ang bawang at kalamansi ay tulad ng pagpunas sa panlabas na ibabaw ng isang filter machine. Mas malinis, mas kaunting amoy, ngunit hindi ito umaabot sa filter sa loob. Hindi nito nalulutas ang problema ng kakulangan ng dugo na nagpapakain sa bato, inflamed interstitial tissue o presyon sa glomeruli. Kaya naman, maraming tao ang regular na gumagamit ng bawang at kalamansi, ngunit bahagya lamang bumababa ang creatinine at pagkatapos ay humihinto. Patuloy pa rin ang pag-ihi sa gabi at hindi pa rin malalim ang pagtulog. Samantala, ang tatlong uri ng gulay na ibinahagi ko sa inyo ay hindi gumagana ng hiwalay kundi bumubuo ng isang kumpletong 24,007 kidney filtration cycle. Sa araw, kailangan ng bato ng dugo para magsala. Sa gabi, kailangan ng bato ng katahimikan para magpagaling at mag-repair. Kung kulang ang isa sa dalawa, hindi gagaling ang bato ng matibay. Ang unang mekanismo ay ang pagtaas ng daloy ng dugo sa bato sa natural na paraan. Ang celery ay may mahalagang papel dito. Sa pamamagitan ng aktibong sangkap na apigenin, ang mga microvessel na nagpapakain sa bato ay bahagyang lumalaki at lumalambot na tumutulong sa daloy ng dugo na magdala ng oxygen at nutrients sa glomeruli ng regular. Kapag sapat ang daloy ng dugo, hindi na kailangang magsala ang bato sa ilalim ng kakulangan ng supply. Bumababa ang internal pressure at may pagkakataon ang creatinine na bumaba ng natural. Ang pangalawang mekanismo ay ang tahimik na pagbabawas ng pamamaga, isang salik na madalas na nakakalimutan ng marami. Hindi pinapabilis ng DIEPCA ang pagsasala ng bato, kundi tumutulong ito sa paglilinis ng inflamed interstitial tissue kung saan madalas na naiipon ang mga dumi. Kapag humupa ang pamamaga, nagiging mas malaya ang internal environment ng bato at mas maayos ang daloy ng pagsasala. Ito ay isang pundasyong hakbang. Kung wala ito, ang lahat ng iba pang hakbang ay pansamantala lamang. Ang pangatlong mekanismo ay ang physiological diuresis. Ibig sabihin, tumutulong ito sa katawan na maglabas ng labis na tubig at dumi sa tamang ritmo at oras nang hindi pinipilit ang bato. Ginagampanan ng plantain ma-de ang papel na ito ng napakatalino. Hindi ito nagdadala ng maraming tubig tulad ng mga diuretics, kundi nagbubukas ng daloy sa glomeruli na tumutulong sa pagbuo ng ihi ng regular, nagbabawas ng presyon sa pagsasala at nagbabawas ng pag-iipon. Sa pamamagitan ng paggamit sa tamang oras bago mag-PETM, sinusuportahan ng plantain ma-de ang detoxification sa araw nang hindi nakakasira sa tulog sa gabi. Ang ikaapat na mekanismo na hindi gaanong binabanggit ngunit napakahalaga ay ang pagbabawas ng uric acid at endogenous acidic environment. Kapag mahina ang bato, madaling maipon ang uric acid na nagiging sanhi ng pamamaga ng kasukasuan, pananakit ng katawan at nagiging dagdag na pasanin sa bato. Ang koordinasyon ng DIEPCA, celery at plantain ma-de ay tumutulong na ibalik ang balanse sa internal environment, sumusuporta sa banayad na paglabas ng uric acid at sa gayon ay nababawasan ang metabolic burden sa bato. Ang apat na mekanismong ito ay hindi umiiral ng hiwalay kundi sumusuporta sa bawat isa. Sapat ang daloy ng dugo, kaya nababawasan ang pamamaga. Nabawasan ang pamamaga, kaya nalilinaw ang glomeruli. Nalilinaw ang glomeruli, kaya tama ang ritmo ng diuresis. At kapag lahat ay gumagana ng magkakasama, may oras ang bato na magpahinga sa gabi upang gumaling. Nais kong isipin ninyo ito. Kung ang bawang at kalamansi ay dalawang taga-suporta na nakatayo sa labas, ang tatlong gulay na ito ay tulad ng tatlong manggagawa sa loob ng filter factory. Isa ang nagpapakain sa power source, isa ang naglilinis ng basura, at isa ang nagbubukas ng daan para sa daloy. Kapag ang tatlo ay nagtutulungan, ang pabrika ay gumagana ng maayos, nang walang pagyanig, nang walang overloada. At ang pinakamahalaga ay hindi nangangailangan ang tatlong gulay na ito ng mataas na dosis. Hindi kailangang uminom ng maramihan, hindi nakakapagod sa katawan. Kailangan lang gamitin sa tamang papel, sa tamang oras, at ang bato ay unti-unting mag-adjust.
Iyan ang paraan ng paggaling na tinatanggap ng katawan, hindi pinipilit. At ngayon, sasamahan ko po kayo sa napakahalagang bahagi, ang paggamit sa tamang oras ng biological clock na nagpapabilis ng paggaling ng bato ng doble. Paggamit sa tamang oras ng biological clock, pagbawi ng bato ng doble. Mga kababayan, hanggang dito, nais kong ibahagi ang isang napakahalagang prinsipyo na madalas na nakakalimutan ng marami na matagal nang nag-aalaga ng bato. Iyon ay ang paggamit sa tamang oras ng biological clock ng katawan. Sa mahinang bato, ang tamang uri ng gulay ay kalahati lamang ng problema. Ang natitirang kalahati na nagtatakda ng bilis ng pagiging epektibo ay ang oras ng paggamit. Sinasabi ko sa inyo, ang paggamit sa tamang oras ay mas malakas pa kaysa sa pagtaas ng dosis. Ang ating katawan ay gumagana sa isang napakatumpak na biological clock. Ganoon din ang bato. Sa araw, ang bato ay gumaganap ng tungkuling magsala at maglabas ng dumi. Sa gabi, kailangan ng bato ng katahimikan para mag-repair at mag-regenerate. Kung pipilitin ninyo ang bato na magtrabaho sa maling ritmo, kahit sa pamamagitan ng mga ligtas na gulay, mapapagod pa rin ang bato. Ngunit kung tutulungan sa tamang oras, mas maganda ang tugon ng bato nang hindi na o-overload. Sa umaga, pagkatapos kumain ng magaan na almusal, ang pinakaangkop na oras para gumamit ng celery. Sa oras na ito, nagsisimula nang gumana ang circulatory system, mas maganda ang daloy ng dugo. Tumutulong ang celery na magpakain sa daloy ng dugo patungo sa bato, magpalambot ng mga microvessel, at bawasan ang presyon sa pagsasala sa buong araw. Binibigyang diin ko na inumin, pagkatapos kumain, hindi kapag gutom, at sapat na ang katamtamang dami. Ang layunin sa umaga ay hindi ang pagsasala, kundi ang pagpapakain sa bato. Sa tanghali o maagang hapon, ang katawan ay pumapasok sa pinakamalakas na yugto ng metabolismo sa araw. Ito ang oras kung saan malinaw na epektibo ang DIEPCA. Tumutulong ang DIEPCA na pakalmahin ang interstitial inflammation, naglilinis ng mga dumi na tahimik na naipon sa bato pagkatapos ng trabaho sa umaga. Ang paggamit ng DIEPCA sa oras na ito ay nakakatulong na gawing mas maayos ang proseso ng pagsasala nang hindi nagdudulot ng lamig sa tiyan o pagbaba ng lakas ng katawan tulad ng kapag ginamit sa maling oras. Sa maagang hapon, mula humigit kumulang 3 p.m. hanggang bago mag-6 p.m., ang pinakaangkop na oras para sa raungo. Ang raungo ay may epekto na magpakalma sa glomeruli at tumulong na tapusin ang proseso ng pagsasala sa araw. Ang paggamit ng raungo sa oras na ito ay nakakatulong na gawing tuloy-tuloy ang daloy ng pagsasala. Ang mga dumi ay mailalabas sa tamang physiological rhythm bago ang katawan ay pumasok sa pahinga sa gabi. Kung gagamitin ang raungo ng masyadong huli pagkatapos ng 6,007 p.m., madaling maging sanhi ito ng pag-ihi sa gabi at masira ang pagtulog. Nais kong tandaan ninyo nang partikular na ang gabi ay oras para sa pag-repair ng bato, hindi oras para sa patuloy na pagsasala. Kapag mahimbing ang inyong pagtulog, ang katawan ay lumilipat sa recovery mode. Ang mga filter cells ay nire-regenerate. Ang tahimik na pamamaga ay pinapagaling. Kung kailangan mong bumangon ng madalas sa gabi para umihi, masisira ang prosesong ito at pagkagising sa umaga, mas pagod ang katawan kahit na gumamit ng tamang gulay noong nakaraang araw. Marami ang hindi nakakakita ng malinaw na epekto at agad na nagtataas ng dosis, ginagawang mas matapang ang gulay, umiinom ng mas marami. Ngunit sa matandang bato, ang pagtaas ng dosis ay hindi nagpapabilis sa paggaling ng bato, kundi nagpapapagod dito ng mas maaga. Samantala, sa pamamagitan lamang ng pag-aayos ng oras ng paggamit, maaaring doblehin ang epekto nang hindi nangangailangan ng karagdagang gramo ng gulay. Gusto kong tapusin sa isang napakadaling tandaan na prinsipyo upang magamit ninyo ng matagal. Sa umaga, pakainin ang dugo. Sa tanghali, linisin. Sa hapon, pakalmahin. Sa gabi, hayaang magpahinga ang bato. Kapag naayos ninyo ang ritmong ito, ang tatlong uri ng gulay ay magtutulungan
ng maayos sa biological clock ng katawan na tumutulong sa bato na makakuha ng maximum na suporta ng ligtas at matibay. Matapos ang bahaging ito, titingnan natin ang mga praktikal na senyales na nagpapakita na ang bato ay tunay na gumagaling upang makasigurado kayo na nasa tamang landas kayo at hindi lamang umaasa sa isang numero ng pagsusuri. Mga senyales na nagpapakita na gumagaling ang iyong bato. Oo mga kababayan, pagdating sa pag-aalaga ng bato, maraming tao ang nakatitig lamang sa isang numero sa papel ng pagsusuri, iyon ay ang creatinine. Ngunit sa katunayan, ang paggaling ng bato ay hindi kailanman ipinapakita lamang sa isang indicator. Ang katawan ay laging nagbibigay ng senyales ng mas maaga. Ang tanong ay kung napapansin natin ito o hindi. Kung mapapansin ninyo ng maaga ang mga senyales na ito, mas makakasigurado kayo na nasa tamang landas kayo. Ang una at pinakamahalagang senyales ay ang mas malalim na pagtulog sa gabi. Kapag nagsisimula ng gumaling ang bato, unti-unting bababa ang dalas ng pag-ihi sa gabi. Maaring hindi agad bumaba, ngunit ang pakiramdam ng pagdumi ay magiging mas banayad, hindi na kasing desperado, at hindi na kayo magigising na pagod. Makakakita kayo ng mas tuloy-tuloy na pagtulog at pagkagising sa umaga, mas malinaw ang isip. Lagi kong sinasabi sa inyo na ang malalim na pagtulog ay patunay na ang bato ay nakakapagpahinga ng tama. Ang pangalawang senyales ay ang mas magaan na pakiramdam ng katawan at mas kaunting pamamaga. Maraming tao ang hindi nakakaranas ng malinaw na pamamaga sa paa at kamay, ngunit nakakaramdam ng mabigat na katawan, bahagyang pamamaga ng mukha at mata pagkagising sa umaga. Kapag mas mahusay ang pagsasala ng bato, ang labis na tubig at dumi ay nailalabas ng regular at bababa ang mabigat na pakiramdam na ito. Makakaramdam kayo ng mas maliksi na katawan, mas madali ang paggalaw nang hindi ninyo alam kung bakit. Ang pangatlong senyales ay ang pagpapabuti ng balat at kutis. Ang matagal na mahinang bato ay nagiging sanhi ng dugo na nagdadala ng maraming dumi, nagiging kulay abo ang balat, tuyo, nangangati o madilim. Kapag unti-unting gumaling ang bato, mas malinis ang dugo at natural na magiging mas maliwanag ang balat, hindi na kailangan ng mga pampaganda. Maraming tao ang nagsasabi sa akin na pagkalipas lamang ng ilang linggo ng tamang pagkain at paggamit ng gulay, napansin ng kanilang mga kakilala na mas pinkish ang kanilang kutis. Ang ikaapat na senyales ay ang pagiging balanse ng pakiramdam ng pagkauhaw at pag-ihi. Ang mahinang bato ay madalas na nagiging sanhi ng katawan na laging uhaw o agad na umiihi pagkatapos uminom ng tubig. Kapag gumaling ang bato, mas mahusay ang regulasyon ng katawan at wala ng ganitong kawalan ng balanse. Ang pagpasok at paglabas ng tubig ay nagiging balanse na isang napakagandang senyales ng stable na sistema ng pagsasala. Ang ikalimang senyales at ang pinakamalalim na senyales ay ang mas payapa na isipan. Iilan lamang ang nakakaalam na ang bato at ang nervous system ay magkakaugnay ng napakahigpit. Kapag mahina ang bato, mas madali kang mag-alala, mag-isip at hindi makatulog. Kapag gumaling ang bato, kahit hindi pa naisusuri muli, mararamdaman mo pa rin ang mas mataas na kapayapaan sa isip, mas kaunting stress, at wala ng pakiramdam na laging nag-aalala sa bato. Nais kong tandaan ninyo na ang pagbaba ng creatinine ay ang resulta habang ang mga senyales sa itaas ay ang daan. Kung nakikita ninyo ang hindi bababa sa 2003 senyales na lumalabas ng sabay-sabay, iyon ay isang napakagandang senyales na ang bato ay tumutugon at gumagaling ng tama. Sa puntong ito, ang mahalaga ay hindi ang pagmamadali kundi ang patuloy na pagpapanatili ng regularidad. Huwag taasan ang dosis at huwag itigil ng basta-basta. Matapos ang bahaging ito, tatalakayin natin ang mga karaniwang pagkakamali na nagiging sanhi kung bakit hindi gumagaling ang bato kahit na ginagamit ang tamang gulay upang maiwasan ninyo ang mga nakakalungkot na pagkakamali na dinaranas ng marami sa kanilang paglalakbay sa paggaling ng bato. Mga karaniwang pagkakamali na dapat iwasan
sa pagpapagaling ng bato. Mga kababayan, hindi iilan ang kumakain ng tamang gulay at umiinom ng tamang tubig, ngunit hindi pa rin gumagaling ang bato at bahagya lamang bumababa ang creatinine at pagkatapos ay humihinto. Ang dahilan ay hindi sa gulay mismo, kundi sa paraan ng paggamit at ritmo ng paggamit. Sa matandang bato, hindi sapat ang tamang uri, kundi kailangan din ang tamang paraan. Ang una at pinakakaraniwang pagkakamali ay ang pag-inom ng mas marami, mas mabuti. Maraming tao ang nag-iisip na kung mas malamig ang gulay, mas marami ang inumin, mas malinis ang bato. Ngunit sa katunayan, hindi kaya ng mahinang bato na pilitin. Kapag umiinom ng masyadong maraming gulay juice sa isang araw, ang bato ay kailangang magproseso ng malaking dami ng mineral, aktibong sangkap at tubig ng sabay-sabay. Ito ay hindi sinasadyang nagpapapagod sa bato tulad ng isang mahinang tao na pinipilit pa ring magtrabaho ng overtime. Ang pangalawang pagkakamali ay ang pag-inom sa maling oras. Maraming tao ang umiinom ng gulay juice sa gabi o malapit sa oras ng pagtulog. Nagiging sanhi ito ng pagtaas ng pag-ihi sa gabi, pagkasira ng tulog, at ang kakulangan sa tulog mismo ang nagpapahina sa bato. Binibigyang diin ko sa inyo na ang bato ay kailangang magpahinga sa gabi, kaya ang lahat ng uri ng inumin na sumusuporta sa pagsasala ay dapat gamitin bago mag-6, 7 p.m. upang magkaroon ng oras ang katawan na maglabas ng dumi bago matulog. Ang pangatlong pagkakamali ay ang paggawa ng masyadong matapang o pagpapakulo ng masyadong matagal. Maraming tao ang nag-iisip na kung mas matapang ang tubig, mas mabuti, kaya pinapakuluan ang gulay ng matagal upang mailabas ang lahat ng sangkap. Ngunit sa bato, ito ay nakakasama. Ang masyadong matapang na tubig ay madaling magdulot ng matinding pagpaihi, electrolyte imbalance, na nagpapapagod sa katawan, nahihilo, at maging pagbaba ng blood pressure. Ang tamang prinsipyo ay laging pakuluan ng malabnaw, uminom ng regular, at huwag pilitin. Ang ikaapat na pagkakamali ay ang pag-asa lamang sa gulay at pagbalewala sa pagkain at pamumuhay. Ang gulay ay bahagi lamang ng paggaling ng bato. Kung patuloy kang kumakain ng maaalat, nagpupuyat, at nag-aalala ng matagal, hindi makakagawa ng himala ang gulay. Gagaling ang bato kapag nagtatagpo ang tatlong salik, mas kaunting asin, malalim na pagtulog, at tamang paggamit ng gulay. Kaya paano ang tamang paggamit? Iminumungkahi ko sa inyo ang isang napakasimpleng ritmo ng paggamit na madaling sundin. Sa umaga, pagkatapos kumain, gumamit ng kaunting celery upang pakainin ang dugo ng bato. Sa tanghali o maagang hapon, magdagdag ng diepka o raungo upang pakalmahin ang pamamaga at linisin ang filter tissue. Sa maagang hapon, kung kailangan, magdagdag ng gulay na sumusuporta sa physiological diuresis sa banayad na dosis at tapusin bago mag-6 p.m. Hindi kailangang gamitin ang lahat ng tatlo araw-araw, kundi maaring salitan upang magkaroon ng oras ang bato na umangkop. Nais kong tandaan ninyo ang isang pangungusap na ito, hindi gumagaling ang bato dahil sa lakas, kundi dahil sa regularidad. Regularidad araw-araw, sa tamang dosis, sa tamang oras, sa tamang papel. Napakatalino ng katawan kapag tinulungan ng tama, unti-unting mag-adjust at gagaling. Maraming tao ang pagkalipas ng 30 na linggo ay hindi pa rin nakakakita ng malinaw na pagbabago at nawawalan ng pag-asa. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang mahinang bato ay resulta ng maraming taong akumulasyon, kaya kailangan din ng oras para gumaling. Ang pinakamahalaga ay maramdaman ninyo na mas magaan ang inyong katawan, mas malalim ang pagtulog, at unti-unting nababawasan ang pag-ihi sa gabi. Kapag lumitaw ang mga senyales na ito, susunod ang numero ng creatinine. At bago matapos, nais kong bigyang diin ang isang napakamakabayan na bagay. Ang mahinang bato ay hindi isang hatol kundi isang paalala upang mabuhay ng mas mabagal, kumain ng mas malusog, at mahalin ang ating katawan ng kaunti pa. Hindi kailangan ng himala, hindi kailangan ng mamahaling gamot, kailangan lang ng tamang pag-unawa at pagtitiyaga.
at gagawin ng katawan ang natitirang bahagi. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang mga ibinahagi ko ngayon, magkomento ng, "Magsisimula ako ngayon upang malaman ko na patuloy kayong sumasama sa paglalakbay sa pagpapagaling ng bato." At huwag kalimutang i-follow ang channel upang patuloy kong maibahagi ang mga simple at ligtas na paraan upang mapanatiling malusog ang bato, makatulog ng mahimbing, at mamuhay ng masaya araw-araw.